So yun, what's up mga Tower Gods, mga kabiyaya, isang mabiyayang araw po sa ating lahat. At eto na naman tayo. May re-reviewin na naman tayong video. Kakalaglagan na sila. Kakalaglagan na. So mga Tower Gods, welcome back to my YouTube channel, J. Guevara TV. Nga po pala isang TVJ Defender at reactor ng mga viral issue na nagaganap dito sa Pilipinas. Na-hyper ako. Na-hyper ako kapag lalong ginagago ang Tito Vic and Joey. Alam niyo kung bakit? Sarap mang supalpal. Oo. Alam niyo yung kakagago nila sa Tito Vic and Joey. Sila yung nagmumukhang gago. Naku po. So ito, mag-usapan natin yung about dun sa mga iskon yan. Pinautang daw ni Isko Moreno, tas yung iba bumaliktad daw. Tapos itong pinagsasabi nitong attorney ng Tape INC, si Arn. Siyempre, bago natin ito simulan, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel at pakipindot na lang din po yung bell button para lagi tayo updated sa ating mga video araw-araw. So ito, bungad pa lang nitong video na to ay may susupal pa rin agad tayo. Tapos ano ba yung sinasabi mo, Ted, na na puro ka lang pag-promote ng show nyo? Parang hindi ata. Dito mo ngayon patunayan. Bakit tayo, parang yan, pag yung Tape INC talaga yung pinag-uusapan, dumidilim yung screen ko. Bakit kaya, no? Ito, play natin. Salamat po, Ma'am Pearl Sobrevega. God first po. Salamat po. Isang mapagpalang gabi sa lahat ng nandito sa kanan. Pinakasaya sabi ni Ma'am Aurea Cancino. Kung respeto sana pinanairal nila, walang gulo. Kung tutuusin, employee sila, meaning swelduhan. Dapat nag-TY pa sila. Kasi binigyan sila ng chance, maka-ere at may nag-produce sa kanila. Just saying. Tama po, ano? Kaya lang, yun nga, mga lumaki ang ulo. Akala nila sila na ang boss, no? Kahit meron talagang mga... Parinig nyo, ha? So ngayon, eto, huwag kayong magtataka at huwag kayong iiyak-iyak kapag binalikan namin kayo. Akala ko ba yung sinasabi nyo, pag-promote lang sa show, pag-update sa mga advertisement, sa mga sponsor, ang content nyo, bakit may mga ganyan kayo sinasabi? Samantalang, wala naman kayo doon ng mga panahon na nagkaka-issue doon. Andun ka ba? Ano ka ba na Arn? Andun ka? Ngayon lang kita nakita din eh. Oo. Ang galing-galing talaga ni Arn. Ang TVJ daw ay wala daw silang magagawa kasi lumaki daw ang ulo ng TVJ. Anak ng teteng, sa tinagal-tagal ngayon lang lalaki ang ulo. Tanga ka ba? Tanga ka ba? Ang tanga-tanga mo. Ay, nako, Arn. Sige, tuloy natin. Kasi, sa taas, no? Kaya nung ang mga halusos ay magte-take over, mga mas batang halusos, magte-take over sa company ng kanilang tatay, Sir Nonong Halusos Sr., umalma po yung tatlo at saka yung iba nilang mga kakampi sa tape noon. Shout out po, TP Art Department. Ayan, Sir Valch. Ayan, Sir Valch Murillo. Shout out sa ating mga taga-art department. Ayan. Mga ating mga sisipag na taga-art dep. Kamusta po? Bukas ipasok na naman at may live na ulit tayo bukas. Kapuso Alliance, umiyak sa si matandang Toit, sabi ni Sir Hernam, no? 'Di ba siya ang sikat ngayon doon sa kabila, no? Ginawa siyang content ni Batang Maynila. No? Sabi ko nga sarcasm lang yung post niya, pero pinatos nila. Hindi ko alam kung walang laman to or dahil for the views lang ang habol nila. So, kaya tawag nyo ng matanda si Batang Maynila, Toits. No, tinatawag lagi nila ng matanda. Dumidilim talaga yung screen ko pag ikaw yung content ko, Arn, no?
Kaya tawag nilang matanda. Pero kung pagbabasihan nyo yung content nila Arn Arn at yung iba pang mga vlogger ng tape, wala sila sa kalingkingan nung mga reaction ni Batang Maynila Toits. Kaya tawag nyo ng matanda yung mga tao, pero kayo, tinatalo kayo ng tinatawag nyong matanda. Hindi nyo nga kayang makipagsabayan ng utakan dun kahit sige, sabihin na natin, matanda, may edad na si Batang Maynila to, andun na tayo. Pero hindi nyo naman kaya makipagsabayan kaya nyo ba sabayan ng utakan yun? Hindi. Lagi nga kayong barado dun lang yung ang nakikita ko dito sa mga vlogger ng tape, lalaitin yung mismong pero wala sila dun sa issue. Hindi nila napag-uusapan yung issue, kung pang lalait na lang yung ginagawa nila kasi wala nga laman yung mga utak. Yung mga ulo. Buti pa si Chris Ulo, laki lang laman ng utak Etong mga to, wala laman ng ulo. Ako po ay senior na. Gusto ko makapunta dyan sa station ng GMA sa tahanan ng pinakamasaya. Kaya lang di na ako makalakad na maayos. Di bali na lang, basta araw-araw pinapanood ng tahanan ng pinakamasaya. Yan ang pahinga ko. Sir, salamat, Sir Chupilo. Taga saan po kayo, Sir Chupilo? Well, tulungan ka ni Maring Ted. Yes, yan. Taga saan kayo, sir? Yan, bro, KTV Pilipinas. Yes po, Channel Reds. Ayan. Sino po ang babaeng pinaka magandang host sa tahanan pinakamasaya? Sino po ang babaeng pinakamagandang? Si Maring Ted. Po kasi sa inyo, no? Kanya-kanya kasi tayong taste, no? So, nandyan sina Winwin, di ba? Si Mama Chari, si Ara, si Alexa, si Dasuri, si Glyza, si Cassie. Yan. Saka syempre yung ating 6 na B-pop. So, depende po sa inyo, sa inyong mga taste. Kung sino ang Basta lahat yan wala, mas maganda si Ted dun sa lahat. Walang binatbat kay Ted yun. Mas palong-palo si Ted dun. Pisngi pa lang Pisngi pa lang palong-palo. Pati yung ilong Pag pinagtapat to si Madam Alan Kay tsaka si Ted, di amak kung mas maganda ilong. Pero in fairness sa personal, hindi naman masagwa ilong ni Ma'am Alan Kay. Oo, ito kasi nakikita ko to na sa personal ito si Ted. Kasi minsan dumadaan ako dyan sa EPT studio pag may meeting ako. Daan ako dyan, minsan nakikita ko sila doon sa labas, nagpupulong-pulong, nagmi-meeting. Ay, ito pala itong mga to. No comment na lang ako. Ganda, mababait po lahat ang ating mga host. Nakikisalamuha po yan sa mga audience, sa mga fans nila. No? Pag di sila busy, pwede po kayo magpa-picture sa ating mga host. Yan ang kagandahan sa mga host natin. Ano ka ba? Malamang na natural na may pagsalamuha sila sa host. Wala na nga halos na sa mga audience. Wala na nga halos nanonood sa kanila, tapos magiging suplado pa sila. Magiging suplado pa ba sila? Halos wala na nga nanonood sa kanila. So naman, pangit naman nun, di ba? Dumidilim talaga, Ted. Pag yung kino-content ko, Ted, ewan ko kung baka nangyayari sa vlog ko. Pag ikaw talaga yung content ko, dumidilim yung screen ko, di ko alam. Baka kapatid mo si Black Shadow. May white shadow ba? Wala naman, di ba? Puro black shadow lang talaga. Si Hipon Erlin Budol, makulit at masayahing tao at nakakaaliw din siya. Sana mag-guess. Ayan. Matandaan nyo si Herlin po is nag-guess sa Word of the Rings. Kailan ba siya? Basta nag-guess na siya, di ba? Nandun ako nung nag-guess si Herlin Ayan. So, okay din yung reception ng tao sa kanya. Palabas pa lang siya ng backstage, nagsalita siya sa mic. Kasi alam mo yung boses ni Herlin, di ba? Nagkakagulo na yung audience kay Herlin. So, okay rin po yung suggestion niya. Gailang ko mo ng tubig. Well, Mark, Batang Manila Toits, mga content yan, walang sense. Ewan ko ba kung may utak yan o wala, sabi ni Elmark. Pekto gusto ko at Michael B, sabi. Tuwang-tawa si Ted no? Akala niya siguro, nakakatawa talaga yung comment tanong lang, kaya nyo bang makipag-utakan? Ito, ako na-miss. Si Chris Ulo, inaamon niya yung si Ron Jan, yung puro tattoo na malaking katawan daw. Kasi nilalaban sa akin.
Eto naman, ilaban naman kita kay Maynila, kay Batang Maynila to, instead. Kaya mo kaya makipag-debate doon? Baka yung tinatawag yung matanda, hindi nyo kayanin yun, ha? Oo. Ay, nako talaga ito mga to. Derry, ayan, nakakadalawang boto na po si Pecto, si Mike nakuha. Si Bitoy po, si Michael B kasi, alam naman natin may pinagsamahan sila ng TVJ, so parang medyo malabo. Ako personally gusto ko talaga si Bitoy Rem. Kaya lang, medyo may conflict talaga sa TVJ. At saka, bumitaw na po siya dati sa Itbulaga kasi hindi niya na kaya yung araw-araw na schedule. Kasi siya ang director na rin ng Bubble Gang, alam ko. Tapos siya na rin ang director ng Pipito Manaloto. Dahil mo naman alam. No? So, doon siya nakafocus sa dalawang show niya na yun. Sana si Bitoy mag-guest dyan. Ayan, si Sir Chifilo, si Bitoy Rem. Sabi ni Marilyn, si Ara daw. Yan, para sa kanyang pinakamagandang host. Ako ba yon? Yung Majin Buu ay sorry. Hindi pala ako. Boss Reds! Kamusta ka, Boss Reds? Yan, ako daw si Majin Buu. Ikaw kaya sino ka? Boss Reds. Ikaw si Tito Piccolo ata eh. Boss Reds. Tito Piccolo. Shout out, I love Bisco, Pearl Orient TV. Ayan. Ano pa? Ito natin si Isko. Jenski Channel, Boss Jimmer, Will Binuya, Wallow Tube, ano to? Matcha TV. Nagtataka ako sa kanila, no? Kapag nagko-content sila or may topic sila. Ano, magsasalita sila ng guro mga 1 minute about topic, tapos puro shoutout na lahat yun. Tapos, doon naiikot yung buong live nila kung ano yung mga sasabihin ng mga netizen. Katod kanina, di ba, na empleyado lang daw TBJ. Doon lang halong sumikot yung content nila. Hindi nila kayang idire-diretso yung katod nung ginagawa namin dito. Na tuloy-tuloy yung topic. Hindi nila kaya. Nataka lang ako. Sayang naman yung pinapasahod sa'yo. Ay, sorry. Ano ba yun na? Sahod ng sahod nila sa YouTube. Sa YouTube pala, sa YouTube. Sayang naman yung binabayad ng ratings. Ay, sorry. Sorry, nadulas ulit ako. Ang daldal ko talaga. Nakakainis. Oo, nakakalimutan ko. Gano'n kaya talent pinila, no? Kasi kung halimbawa ako yung mayaman na tao, tapos magbabayad lang naman din ako sa mga ganitong vlogger. Group 500 a day. Kaya 300. Pwede na, pwede na. Pero kung nasabihin mo mga 1,000 per day sahod, lugi. Lugi, na mga mabababa ang followers. Oo, kasi kailangan makahatak ka talaga ng yung maraming followers, pero wala eh. Pinopromote nila yung show nila, pero yung mismong kanila, hindi nila kayang iangat. Doon magtaka eh. Kasi pumasok kami dito, mga 100k followers na kami. Bastante na kami, kaya hindi rin masasabi na kaya lang nagdepender sa TVJ dahil may makukuhang followers, subscriber, or maintain na viewers, gano'n, no? Hindi, kasi noon pa man, may mga viewers na kami. Ito sila, yun, masasabihan mo talaga na, na pwedeng gano'n, no? Kaya sila pumasok, akala nila siguro marami. Hindi ko alam, mahalan talent fee. Riders for Life, Channel Reds, Rose Solid tahan ng pinakamasaya vloggers. Ayan. Mga, malapit na tayo magkita. Alam ko. Mga Iskonian vloggers, kita-kits tayo. Yeah, Para Red, shout out, sabi ni Boss Hernan. Si Boss Herman Alasio ni KTV Pilipinas. Kita-kita na ba Kapuso kayo? Brigade po kami, katulong nyo sa... Ayan, si Ma'am Glorieta. Ay, opo, nakikita-kita tayo na nakaraang Saturday sa studio, no? Kita-kita tayo na. Yan. Salamat po sa ating mga Kapuso Brigade. Ayan, si Ma'am Glorieta Gerio or Herio. Ayan. Tagal Salamat po sa Kapuso Brigade sa inyong solid na suporta po. Tagal ng topic. Pinakamasaya, mabuhay po kayo mga taga-Kapuso Brigade. Ma'am Cheryl de los Reyes, solid Kapuso. Wala na wag na magsinado si Yorme. Baka sabihin,
Dinaya na naman si Tito Sen. Sir, kung nagmura si Buboy dahil sa butang niya, di sana MTRCB na po. Sana makakapuna. Kaso wala. Yun nga po. Kaya ang nilalaban nila ngayon, nagpapakalat ng fake news, no? Para yung mga tao magalit kay Buboy, magalit sa show dahil nagmumura. Tandaan niyo si Wally nagmura po rin sa TV, pero hindi po na-actionan dahil siya ay nagsorry. Okay na daw po yung pagsusorry. Kahit nagmura siya sa live TV. Yung Ders TV may bagong YouTube. Tawag dito, Ma'am Lala Soto. Pati rin palay ko rito, binabanatan din. Parang hindi nyo daw inaksyonan yung pagmumura kay Wally Bayola. Dahil nakontento na daw kayo sa sorry. So, anong gusto nyong gawin? Pinatawag nga ng MTRCB yun, tanga ka ba? Tanga ka ata, dead eh. Mahirap kasi yung puro kadada, wala mautak. Isa naral-aral din, mag-research ka, alamin mo kung ano punot dulo bago ka magsalita. Ted ha. Hindi daw inaksyonan ng MTRCB. Pinatawag nga si Wally dun, paano hindi inaksyonan? Saka ito pa, yung kay Buboy Bilar, may pagkakataon talaga na nagtutunog mura yan. Saka sinasadya na yan. Yung kay Wally, bakit? May ebidensya ka na, si Wally Bayola ba yung nagmura? Hindi naman siya nakagip sa camera. Kita mo ba? O kaya lang nag-sorry yun para hindi na lumawak yung issue. Ganon dapat. Hindi naman kasi, stress ako sa Ted. Bakit ganyan? Tanga mo. Pinaparinig ka na naman. Hayaan niyo po sila magparinig para may content po sila. Patulong tayo sa kabuhayan nila. Kaso demonetized, no? Shout out sa'yo, Herman Alarcio, sabi ni Boss Red. Oy, bumalik na yung ads ni Ders dahil lang yun sa tax. Akala nyo dahil sa mash report nyo? Di wow. Sa tingin nyo mabahig si YouTube, saka una ilan lang followers nyo kahit magbayad pa kayo ng mga tao na i-mash report ang mga channel namin. Hindi pa papayag si YouTube yan. Kasi una si YouTube, ang laki ng kinikita sa amin yan. So, siyempre, iisipin rin yan, i-mash report. Bakit? May violation ba na ginawa ang mga channel na ito sa ayon sa rules ko? Wala naman. No? Kung ayon sa inyo na may nilabag na salita about sa inyo yun. Huwag nyo damay si YouTube. Saka yung kay Ders TV, hindi po yun yung mga pinapalaganap na itong mga inayupak na to, hindi po yun about sa hindi po yun about sa mash report, na-report siya ganun, hindi. No? Kasi kung na-mash report si Ders TV, di sana wala na yung channel niya. Ano lang po yun, nag-update lang po sa tax, no? Pero okay na ho ngayon, wala na akong problema, para sa kaalaman nyo lang. We're hoping, Boss Ted, sana tumakbo siya. Sayang ang isang magaling na isko. Sa pagbabiano kapag hindi tumakbo, mabago man lang ang politics. Yun nga po, no? Kaya lang, sabi ni Yorme, masaya na daw siya ngayon, pero tingnan po natin. Matagal pa naman ang filing. November pa. Ay, ibig sabihin may pa na tatakbo si Yorme. Pero sila ang silip ng... Totoo naman po kayo dyan, no? Sila ang silip ng silip sa atin, sa mga ginagawa natin. Tama po, hindi na sila nanahimik. TV5, pinalitan na nga ang title ng show, bash pa rin ang bash. Yun nga po. Kaya nga po yung ng tape, okay, nakapag-post sila ng mga ganun. Kasi nga, mismong mga kaibigan nila na mga ng tape, no? Binabanatan yung ng pinakamasaya. Nakuha nyo na nga yung title, nasa inyo yung title. Ayaw pa rin tumigil. Okay? Naka-private yung mga post. Anong ginawa ng mga taga-kabila? In-screenshot yung mga post ng empleyado ng tape. Pinorward sa mga vlogger nila. Ginawang content ng mga vloggers ng kabila. Wait. There's more. Nag-post daw ang mga empleyado ng tape. Tapos naka-friend only or private. No? So hindi makikita namin gano'n kasi hindi naman kami mga friend. At isinend daw ng mga kabilang empleyado. So pinagbibintangan ni Ted na pinagbibintangan niya yung mga tiga TV5 na empleyado na nagpapasa daw sa amin ng mga screenshot. Naku po, kaso ka dyan, Dudong.
Di ka talaga nag-iisip, Ted. I-screen recorder nyo to at i-screen recorder ko din, pasa natin. Ano, linaw ulitin natin Yun nga po. Kaya nga po yung mga employees ng tape, okay, nakapag-post sila ng mga ganun. Kasi nga, mismong mga kaibigan nila, ng mga dating empleyado rin ng tape, no, binabanatan yung tahan ng pinakamasaya. Nakuha nyo na nga yung title, nasa inyo yung title, ayaw nyo pa rin tumigil. Okay? Naka-private yung mga post, anong ginawa ng mga taga-kabila, in-screenshot yung mga post ng empleyado ng tape, ipinorward sa mga vlogger nila, ginawang content ng mga vloggers ng kabila, pinahiya yung mga empleyado, pinakita. O, yan rinig na rinig. Naku, paktay ka rito, Ted. Inom na ako tubig. Paktay ka dyan, Ted. Bakit mo sinabi yan? Bakit mo sinabi yung pinagbabawal na technique? Ang linaw-linaw ng sinabi niya, pagbibintang ho yan, na pinapasa daw ng empleyado ng TV5 na dating mga kaibigan ng mga empleyado ng tape, INC, na pinapasa daw sa amin. So ganito, tunay na kwento niyan. Doon palang palyado ka na, tape. Ted pala. Mare. Nagpabinyag kasi si Paolo nung nakaraan, ninong din ako. Ganito yan. Hindi nyo ba naiisip na isa dun sa mga empleyado ng tape na nag-post, na biglang binura yung post, hindi nyo ba naiisip na parang pinakagat lang kayo? Na para maisip nyo, nakakampi nyo talaga siya. Tapos hindi nyo rin ba naisip na yung mismong empleyado na tape at andyan mismo dyan sa studio nyo yung nagpapasa sa amin ng impormasyon? Hindi nyo ba naisip yun? Ilang empleyado yung nag-post ng ganong post about TBJ at Tapaya NC about trademark issue? Marami, di ba? Hindi nyo man naisip na isa doon sa mga nag-post na yun ay maaaring kakilala ko, kakilala ni Chris Ulo, kakilala na Jake Magnus, at kakilala ni Tita Messi or ni Labatang Maynila 2H or ni Model of Maynila. Hindi nyo kaya naisip yung ganun? Na bakit, at saka ito, bakit nyo pagbibintangan ng mga empleyado ng TV5 na sila yung nagbibigay sa amin ng impormasyon nang wala naman kayong sapat na ebidensya? Naku po, kaso kayo dyan. Pag pinatulang kayo ng mga yun, sa dami nun at eto lang di ba, kayo na magsasabi, mga kaibigan. Una-una, paano mo masasabi ng mga kaibigan, dati nilang kaibigan? Una-una, syempre kapag nagkatalo-talo na yan, unfriend na yan. Tapos naka-private yung mga account. So paano nila makikita yan? Hindi kaya pa pwede na baka talagang tama yung sinasabi ko na isa sa mga nag-post ang nagbigay sa amin ng impormasyon? Sabi mo, empleyado, wala kami nakakausap ng mga empleyado doon sa TV5. Tsunga. Saka hindi namin dapat gawin yun, saka hindi namin gawain yun. Oo, na parang kukuha kami impormasyon. Kukuha kami ng impormasyon dahil para sa inyo, ba't sino kayo? Kahit hindi kami kumuha ng impormasyon or may mga source kami, alam namin yung buong kwento dyan Hindi niya, sa lahat ng Tapayan CM employee dyan, hindi niya ako namumukhaan. Hindi niya ako namumukhaan. Ganito, mata. Ilong. Bibig. Namukhaan niyo na ako? Ala. 2018 to 17? 17 to 18? Hindi nyo namumukhaan. Sabihin nyo, magbibintangan nyo, mga empleyado ng TV5 nagpapasa sa amin na impormasyon. Mga ulol.
No, hindi namin kailangan yung mga impormasyon nila dahil kami alam namin diyan. Nakakatawa lang, no? Kasi, biruin mo, akala nila, doon sa mismong purgatorio nila, oh, lalim nun ha, sa mismong company nila o sa mismong tahanan nila, may isa at may isa or dalawa, tatlo dyan, na hindi talaga pabor sa inyo, mga siraulo. Tapos kayo magtataka kayo, bakit nakuha? Or bakit na-screenshot yung mga post nyo? Nagtataka pa talaga kayo? Anak ng timang naman, no? Tumaba kasi ako kaya hindi ako mamukha ng iba dyan eh. May kilala ako dyan, si ewan pangalanan eh. Hindi nyo hindi nyo namumukhaan. Bagay, nung mga panahon kasi na yun, talagang 16 pa yung abs ko. May abs pa nga ako dito sa pisngi eh. Tapos medyo mapusyaw pa ako nun. Medyo babad pa kasi ako sa aircon nung mga panahon na yun. Tapos taggutom pa ako nun. Kaya hindi ganito kalaki yung katawan ko. Kaya siguro hindi nila ako mamukhaan. Tapos lagi pa akong kalbo. Yan na, binigyan ko na kayo ng idea, ng clue Si Raulo, magbibintangan niyo yung employee ng TV5. Ano yun? Hindi alam nyo, yung mga employee ng TV5 dyan, hindi yan kasing ugali nyo, oy. Tsaka wala kaming kaklose dun sa mga yun. Kung manonood nga kami dun, nag-gmail pa kami. Kung may kaklose kami dun, di araw-araw kami nandun, katulad ng vlogger nyo. O, di ba? Isang opportunity na yon na makapag-vlog ka doon araw-araw kung sakali man na may kami doon, may tropa kami, may contact kami sa loob, pero wala kaming contact doon. Saka ba't hindi na namin kailangan yung contact doon sa yung mga source na yan? Dahil yung mismong source namin nasa bahay nyo mismo. Kaya lang hindi nyo alam. O ngayon, nalaman nyo na. O ngayon, mag-isip kayo. Yung mukha, nilait, no? Pinagsabihan ng masasakit na salita, tinawag na tanga, bobo, di ba? So, yun ang masama sa ginawa nila. Nasabihin nila, ano lang, tawag dito? Ano? Ang nagsimula daw is yung mga empleyado ng tape. They're just defending dahil sobra na ang bashing na ginagawa at naka-private po yung post. Okay? Naka-private yung post. Hindi yan intended for public consumption, ika nga. Pero ang ginawa nyo, in-screenshot, sisihin mo, wag kami. Wag kami ang sisihin mo. Ang sisihin mo, yung mga kasamahan nyo dyan. Na hindi nyo alam, akala nyo, porket nagpo-post ng mga ganon-ganon. Akala nyo 100% talaga na panig sa inyo, may bubuyog pa. Ha? Kita mo dito? Ano to, Ted? Paano mo? Pakawala mo ba to? Ano, may lahi ka atang mambabarang paano nakapasok yung bubuyog dito? Naka-shield tong bahay na to. Bato yung kisame. Sarado yung wala namang bintana. Bakit yun? Saan ka? Naku po. May lahi ka talaga, Ted. Ulitin ko, Ted. Talong-tanong kayo dyan. Obserbahan nyo yung paligid nyo. Baka yung todo, yung feeling close na close pala talaga kayo. Yung pala yun pala yung source namin dyan. Ted. Yung tipong close na close kayo, pero siya pala yung source namin dyan sa loob. Kasi isipin niya, simula nung nagkahiwalay ang Tito Vic and Joey at ang tape, syempre pati yung mga naiwan ng mga empleyado at yung mga sumama, mga nag-unfriend na rin yan. Oo, yung iba nga dyan, binilak pa ba't ko alam? Oo, binlock pa yung iba. Oo, yung iba nag-unfollow. Tapos nag-post. Ang galing din ng search namin Ang galing ng technique, palakpakan natin. Hey,
Tol, ang galing mo, tol. Nag-post siya, sabi niya, mga nag-post na yung mga empleyado ng tape. So magpo-post ako para kunwari hindi nila malata na na ako yung magsisend ng mga screenshot ng mga post nila sa inyo. Ay, ano to? Mag-iisip tong mga to. Minsan obserbahan nyo rin kasi yung mga kasamahan nyo dyan. Minsan yung mga minsan yung mga todo react na yung mga todo react dyan sa about sa issue ng tape. Minsan yung, baka malay nyo siya yan. Siya yung namin dyan, source namin dyan sa loob. And then din sa mga vlogger nyo, now, it is for public consumption na dahil ginawa niyo yun. Mabait pa mga tape supporters, especially mga Iskonians, mana kay Yorme. Wapa kayo sa Ampalayatama, Mama Aurea, kaya saludo ko sa mga Iskonian. Hindi lahat ng Iskonian, alam nyo na, may mga ilang tiwalag na Iskonian. Kilala nyo na yan. Evening, Boss Ted, stay safe. Salamat. Tiwalag daw na Iskonian, sino kaya yun? Pangalanan mo, Ted, kung may bayag ka. Kaso kung wala kang bayag, wala tayong magagawa doon. Pangalanan mo. Hindi yung puro ka ganyan, puro paano-ano ka, pasaring-saring ka, pangalanan mo. Patunayan mo naman na lalaki ka, hindi ka bayot. Sir Will Binuya, good evening sir, wala pa po siya sa TP. Nasa kasama na po si Isko sa top 12. Nandun na ba siya? Pero medyo siya, tawag dito, medyo nasa dulo ng top 12. Tama ba? Macri, isip, no? Tapos ngayon, unti-unti tumaas. Alam ko, nag-top 8, top 7 si Yorme. Tapos yung huling ranking, nasa top 3 na siya. 3 to 4. Yan, tab na sila ni Tito Sen. Yan. Rosis Aurea Cancino. Pag-usapan muna bakit po pinutol sa GTV ng Showtime because of overtime. Malamang po dahil because of overtime yun, Sir Christian. Kasi talagang hanggang 2:30 lang dapat. Pag sumobra ka dun sa airtime na binayaran mo, malaki po ang bayad yun per minuto po yun. Mahal po yun eh. So, kaya siguro kinat na po kanina. Boss Ted, ang dami naming Iskonian dito, solid tahan. Kaya nga po, salamat po sa ating mga Iskonian. Mabuhay po talaga kayong lahat. Yun po mga yung mga Iskonian natin na talagang solid. Yung mga liquid po at mga gas na Iskonian, kayo na po ang bahala sa kanila. Tahimik naman po kampo ng Tape Inc. Ayam tuloy, pinagpapala ng po ang Diyos Ama natin. Salamat po, Mama Marites Dorado Bautista. Dinamay na naman yung Diyos. Yun nga po, pinagpapasa Diyos na nga lang. Maski yung mga empleyado na binuli nila. Pinagpapasa Diyos na nga nila. Yung mga ginawa ng mga vlogger na yan. Una-una, ito, about din sa, yan na naman tayo sa Diyos eh. Napasa Diyos lang daw ng mga employee ng tape, yung pangbubuli sa kanila na kahit wala naman. Ang tanong, pinasa Diyos din ba yung pangbubuli na empleyado ng tape sa TVJ? Yung mga post nila, alam ba ng Diyos yun? Ba't kayo puro ganyan? No? Bilit yung idinadawit ang pangalan ng Panginoon diyan sa mga katarantaduhan nyo. Nagtataka lang ako yan ang mga kadalasan na yung mga taong ipit na. Alam ng Diyos yan, wala akong kasalanan. Mga ganong salita, alam ng Diyos yan. Ito nasa Biblia, may higpit na nasa 10 utos ng Diyos yan. Na huwag mong idadawit ang pangalan ng Panginoon Diyos sa kung ano man na ginagawa mo dito sa mundo. Katulad niyan, nag-post kayo, binanatan namin sila kasi sa mga post nila, kasalanan may kinalaman ng Diyos doon? Ipapasa Diyos na lang? Anak man teting. Hindi dyan ako naaasar sa mga ganyang linyahan nila. Mga kabobo lang eh. Papa sa Diyos, anong alam ng Diyos dito sa pinaggagawang katarantaduhan nyo? Sa raulo kayo. Kaya sa mga employee dyan, anong kinalaman ng Diyos dyan sa mga pinagbubungangan nyo dyan? Nagdakdak, binalikan kayo, iyak-iyak kayo, tapos ngayon, sabihin nyo, ipapasa Diyos na lang namin. Anak ng titing. Ngayon yung tumakbo ng presidente sa Pilipinas, ang gagaling nyo mag-power effect. No? Magandang gabi, sir. Angela, di nila matanggap niyo yung kantar kasi kulelat sila. Sabi ni RC D. Cruz. Tama ka doon, Sir RC, no? Yan. Kasi sabi ko nga, kung may reklamo kayo sa kantar, hindi po fake news yun. Sinasabi niyo kasi fake news yung rating na sinasabi namin, ni Procnoy, no? Ini-echo lang naman namin kung ano po yung rating ng kantar.
Matagal lang ang wala ang kantar eh. AGB, sinasabi ko sa inyo, di ba? No, nakaraang live. Sinabi ko ang ratings natin sa AGB, sinabi ko yung sa Kantar. Yung nakaraang Sabado po, wala pa pong overnight rating ang AGB Nielsen. So, hindi ko po masasabi sa inyo. Ang Kantar po, meron na silang overnight ratings na inilabas. Hindi ko nga po alam bakit overnight, pero hindi naman overnight talaga na ilalabas po yung rating. Tanga ka lang. Ayan tuloy, TV5, kulelat na tuloy kayo, sabi ni Ma'am Marites. Kapuso Brigade here, thank you sa accommodation. Salamat po, Ma'am Glorieta. Hindi niya binabasa kapag against sa kanila. Gusto niyo po, PM kayo sa akin sa TED, no? Para ako mag-book sa inyo, pwede rin po. Sa ating mga, kasamahan dyan sa Kapuso Brigade. Shout out Will Binuya, God bless, sabi ni Ma'am Pearl, Sobre Vega. Number 1 na tuloy Tape Inc, sabi ni Ma'am Marites, tama. Ate Pearl, shout out, sabi ni Boss Will, and God bless. Shout out na lang to. Palawan Pawn Shop daw yung si PP, sabi ni Frank Young. Number 1 pa rin ang tahan ng pinakamasaya. Salamat Sir Jason Gomez. Yan, si Anthony Rosaldo nanonood pala sa atin ngayon. Hello! Wala na ba? Sir Anthony Rosaldo, yan, kanina sa guest. Yan, hello Sir Anthony Rosaldo. Hindi pa po siya nagde-declare kung tatakbo ng pinakamasaya. Kaya pag tinanong niyo siya, sinasabi niya, ginagawa niya ngayon. Kasi 2025 sa Senado, ito na yung public service ni Yorme, iboboto ko yan. Hindi pa po siya nagde-declare kung tatakbo siya. Kasi pag tinanong niyo si Yorme, masaya siya sa ginagawa niya ngayon. Kasi ang first love niya is pagiging artista at saka public service. So nagagawa niya parehas yan sa tahanang pinakamasaya. Kaya pag tinanong niyo siya, sinasabi niya, masaya siya sa kinalalagyan niya ngayon. Pero sabi ko nga, mahaba pa ang filing, matagal pa. Hindi ka makakaligtas yan kung totoo dahil bantay sarado ang TP ng mga tanod. Ayan. Yung mga walang t-shirt sa G sa Gedi, totoo, di ba? Kanina, yung episode kanina, merong nadaanan sila, ang daming mga walang pantaas, pinagdadamit agad ni Yorme. No? Kasi, siyempre nga, noon time TV, no? Baka may MTRCB, kahit lalaki yung nakahubad, di ba? Yung pantaas, pinagdadamit talaga ni na Yorme at saka ni Bubuya. God bless po, Alosos Tape Inc. Salamat po, Ma'am Marites. Thank you po. Ayan. Wala na ba? Matataas ang patungkulan. Akala nila sila mga papalit sa mas matataas na posisyon. Kaya hindi nangyari po. Totoo po yan. At saka yung ibang mga matataas ang patungkulan. Akala nila sila kasi nila TVJ sila magmamana ng Tape Inc. Di nila matanggap kaya umalis. Tama. Totoo po yan. At saka yung ibang mga matataas ang patungkulan. Akala nila sila mga papalit sa mas matataas na posisyon. Kaya hindi nangyari po. Si Ted ang gusto ko, sabi Channel Reds, Boss Reds. Bisaya ko, hindi pagmumura ang butangi. Butangi means lagyan. Yun nga po, no, Sir AJ. Butangi ka rin. Hindi, sinasabi niya rito, hinahangad daw ng TBJ ang maging owner ng Tape INC. Parang ang labo naman. No? Parang ang labo nun, mga kadabarkads, no? Na hinahangad ng ng TBJ na maging sila yung owner ng Tape INC. Sila yung humawak ng... doon nga sa panaginip ko lahat ng gastusin ng mga boss nyo galing sa EPT Pero panaginip lang naman yun. Tapos sasabihin nyo sa TBJ. Hindi wow. Tapos sasabihin nyo yun, sa tingin nyo ang nga rin ng TV. Anong mapapala nila sa tape? Sige, tanongin ko kayo. Eat Bulaga versus tape. Anong mapapala nila sa tape? Tsaka ito matagal ko ng katanungan to. Bakit ni Misan hindi binigyan ng sariling production ng TBJ? Sa tinagal-tigal nila sa tape. Kasi ayaw nilang masapawan. Ayaw nilang may kahati sa kitaan. Kasi nga, sa oras na magkaroon ng production ng TBJ sa tape, dalawa na sila. So, mawawala yung tape. Lalong mapupurdoy ang tape. Ganun, di ba? So, kaya tigil-tigilan nyo kami, ha? So, yung mga Dabar Cats, para sa akin, walang kwenta tong video na to. Nagsayang lang tayo. Wala man tayong ayoko na magpapatul sa mga Anong may kukomento nyo rito sa napag-usapan natin? Comment nyo lang po dyan sa baba. Siyempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe
sa ating YouTube channel at pindot na lang din po yung bell button para lagi tayo updated sa ating mga video araw-araw. So maraming salamat. Ingat po kayo palaging. God bless and peace and bye-bye. Sila ang TBJ Defenders. Pagtatanggol ang katotohanan sa mga bashers. Tunay ang kanilang dala, katotohanan talaga. Ano mang sabihin nyo ay di yan sa kanila uubra. Mga salita nyo na di katotohanan. Sila ang patunay na merong katotohanan. Wala silang kinatatakutan, basta nasa tama kanilang paglalaban. Ang TBJ ay kanilang susuportahan. Sila ang defenders na laging nasa likuran. JD Barra, Jake Magnus, Chris Ulo, Tita Messi, sila ang nandyan.